Praise God. Ayan. So, today is May 10, 2026, second Sunday. At tayo po ay celebrate po ng Mother's Day. Ayan. At dahil po, natapos na po natin ang Book of Judges, ay bubuksan po natin ang panibagong libro sa Old Testament. Amen. Question, ano ang libro na susunod pagkatapos ng Book of Judges? Si Ruth po ang next na book na makikilala po natin all throughout the succeeding Sundays para po sa ating Old Testament series. Praise God, so let's all stand at ating basahin ang ating scripture reading. Amen. And by the way, ang pamagat po ng message po natin ngayon ay pinamagatang Naomi loses her husband and sons. Ayan. So let's read Ruth chapter 1 verses 15 to 16. 15. Sinabi ni Naomi kay Ruth, ang bilas mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos. Umuwi ka na rin. Sumagot si Ruth, huwag po ninyong hilinging iwanan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon ako titira. Ang inyong bayan, ang magiging aking bayan, at ang inyong Diyos, ang magiging aking Diyos. Let us pray. Yes, so Heavenly Father, maraming salamat po sa muling panibagong libong ito na kami po ay makakapag-aral ng iyong salita. Dalangin po namin, Panginoon, na mangusap ka po through the story of Ruth and Naomi, Panginoon, sa araw na ito. Puspusan mo nawa ng iyong Banal na Espiritu ang bawat isa sa amin at pakalinisan mo po kami at patawarin sa aming mga kasalanan upang nang sa ganon, Panginoon, ay maibahagi mo at may kwento mo ng napakaklaro ang mga malalaman at nais mo matutunan namin sa buhay ng mga taong ito, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen! Praise God! Pwede na po tayo maupo. Ayan, so finally, natapos na po natin ang Book of Judges. And perfect na perfect po yung message natin for this Mother's Day celebration, year 2026, dahil isa pong nanay ang bida sa kwentong ito. Amen! And I hope na makarelate po tayo not necessarily na tayo po ay isang ina sa buhay ni Naomi at ni Ruth. Amen. Question, sino na po sa inyo ang nakabasa ng kwentong ito? Pakitaas po ng mga kamay. Praise God. Sino na po ang nakabasa ng buong libro ng Ruth? Amen. 4 na chapter lang po ito. Amen. At isa ito sa mga napakasarap pasahin sa Bible dahil tuloy-tuloy yung kwento. Amen. Para kang nagbabasa ng pocketbook. Diba? Kasi talagang aabangan mo ano yung susunod na nangyayari o mangyayari. At talagang napakaganda dahil ito ay love story. Amen. Sino po dito ang mahilig magbasa ng pocketbook o ng Wattpad? Meron pa po mahilig magbasa dito? Parang yung henerasyon ngayon hindi na mahilig magbasa, no? Dahil visual learner na sila at mas gusto nila nakikita nila ng eksena. Pero nawa, hindi natin maalis yung skill o yung habit na magbasa. Bakit po? Dahil kapag nagbabasa po tayo ng libro o ng mga kwento, gumagana po yung ating creative thinking. Amen! Dahil habang tayo po ay nagbabasa, gumagana po yung utak natin na mag-imagine at mag-visualize yung nangyayari sa kwentong binabasa natin. Amen! As compared kapag panonoorin mo na lang yung pelikula, hindi ka na makakapag-imagine dahil nga physically and literally nakikita mo na sa screen yung kwento. Amen! Pero kung magbabasa ka talaga, papasok dyan at kakausapin ka ng Diyos sa pamamagitan ng mga thoughts na ipapasok niya sa isip nyo. Amen! So, sino pa dito ang nagbabasa? Wala na talaga. Praise God. Amen. Now, kung hindi po kayo nagbabasa ng anumang mga pocketbook o libro na yan, nawa ay basahin po natin ang ating Biblia. Amen! Okay. Question, sino pa po dito ang nagbabasa ng kanyang Biblia?
ng kanyang Bible. Amen. Praise God. Ayan. So, sino na po ang nakapakinig o nakapakinig ng mga kwento or preaching patungkol sa buhay ni Ruth at Naomi? Sino po yung first time na makikilala po si Ruth? Sino po? Or nakilala niyo na po siya? Amen. Kapit-bahay niyo po ba siya? Close. Close po ba kayo? May nakilala po ba kayo ng Ruth? Amen. Praise God. Sino po may nakilala ng Ruth? Kasi may classmate kami Ruth. Alam niyo, napakaganda ng pangalan ni Ruth. Ang ibig sabihin ng pangalan ni Ruth? Ano po? Ano po? Wisdom. Amen. Ano po ang pangalan? Ibig sabihin, literal na ibig sabihin ng pangalan ni Ruth ay friendly or companion. Kaibigan, kasama. Amen. Kaya dito makikita natin na talagang para siyang companion o kaibigan ni Naomi dahil hindi niya iiwan si Naomi. Question, magkaano-ano si Ruth at si Naomi? Magnanay po ba sila? Hindi po. Magbiyanan or mag-mother-in-law dahil si Naomi po ang nanay ng mapapangasawa ni Ruth. Amen. Sino po dito ang may mga biyanan? Kapag biyanan pa lalaki at babae na yun, di ba? So, sino dito ang may mga mother or father-in-law? Sino po? Patay na. Kamusta po yung naging relasyon nyo kung patay na po siya? Kamusta po yung relasyon nyo sa mga in-laws nyo? Maayos ba? Or pakialameras? Kasi diba, sa Philippines, normally, hindi naman nila lahat, pero ang isa sa mga naging dahilan ng pag-aaway ng mag-asawa ay sino? Yung mga biyanan. Dahil nakikialam sila sa buhay ng mga anak nila, kahit yung mga anak nila ay may sarili na pamilya. Amen. We have to remember na kapag mag-asawa na ang lalaki at babae, ay independent na sila at malaya na sila sa kanilang mga biyanan or mga in-laws. Amen po! But praise God, sino pa rin po dito yung buhay yung biyanan nila? At okay yung relasyon nila sa biyanan nila. Praise God! Wala ko si Sister Pilar, napakasarap siguro kung ganoon ka ang karelasyon natin sa in-laws natin. No? Kung gaano tayo ka-close sa magulang natin, na mas close tayo sa magulang ng mga kapangasawa or asawa natin. Amen! Praise God. Ayan. Okay? So let's start the first chapter of the book of Ruth. At ang pamagat po nito, basahin po natin, Naomi loses her husband and son. So sa title pa lang, makikita natin na mamamatay ang asawa at mga anak ni Ruth. Grabe no, napaka-tragic ng kwento ng buhay yung nanay na kikilalanin natin ngayon. Amen. Alam niyo po, mayroon po akong napakinggan na Christian na testimony ng isang ina na kung saan namatay po yung asawa niya dahil sa cancer at mayroon po siyang 3 anak na lalaki. At yung 3 anak po niya na yung lalaki ay namatay din po at the age of 28. So namatay yung panganay at the age of 28, tapos yung pangalawa, nung mag-28 na yung pangalawang anak ng lalaki namatay din po at yung pangatlo ganun din po yung nangyari. Dahil pare-pareho po yung sakit nilang cancer. I think it's about cancer po sa kidney. Amen. So, I don't know and I couldn't imagine ang sitwasyon o ang buhay ng mga taong naulila. Question, sino po dito yung mga wala na po yung asawa nila? Praise. Sino po dito ang mga praise? Sino po? So, ano lang yung automatic? Para celebrate pa ako. Sino po dito ang wala na pong mga anak o namatayan na po ng anak? Kasi hindi po ako makarelate sa mga point na yun ng buhay kasi hindi naman po wala pa akong asawa at number 2, wala pa po akong anak. Amen. Pero sino na po dito ang namatayan ng mga magulang? Ayan, doon makaka-relate po ako then I know the feeling of losing a father. Amen. And, sino po dito ang naulila? As in, totally lahat ng asawa niya, mga anak niya ay nawala. Grabe po yung tragedy sa kwento ni Naomi. Amen. So, this will be the question after the story na sasagutin po natin. Amen. And, let's start verse 1, chapter 1, book of Ruth. Sabay-sabay po natin basahin, verse 1.
na ang Israel ay pinamumunuan pa ng mga hukom. Let's start from there. In other words, nangyari po ang kwentong ito ni Naomi at Ruth during the time of Judges. Amen? So sa panahong ito ni Ruth, ang mga namumuno po sa kanila ay mga judges. Tapos na po natin yung Book of Judges. At isa sa mga insidente o kwento na nangyayari sa time of the Judges ay ang buhay ng pamilyang ito. It's just that hindi po natin alam kung sino po ang judge ng mga Israel sa panahong ito. Amen? But of course, baka paiba-iba rin yung judge dahil tumanda na si Naomi at nagpaanak at nagkaroon ng mga asawa yung kanyang mga anak. But this happened during the time of the Judges. Okay, nagkaroon ng taggutom sa buong bayan. Ano po yung English po ng taggutom? Famine. So nagkaroon po ng taggutom sa Canaan or sa Israel. Ano po ang ginawa ng pamilya po ni Ruth? Kaya ang mag-asawang si Elimelech, sino po si Elimelech? Asawa ni Naomi. At si Naomi na taga Bethlehem. Taga saan po sila mag-asawa? Bethlehem, kung saan ipapanganak po si Jesus. Sila po ay taga Bethlehem, Judah. At sila ay pansamantala munang nanirahan sa Moab. Amen. Ang Moab po, yan po yung lugar na pinanggalingan ng mga Israel bago sila pumunta ng Canaan during the time of Joshua. Amen. Naalala niyo po yung kwento na yun na nilabanan mo nila yung mga Moabita bago sila pumunta ng Canaan. In other words, ang pamilyang ito ni Naomi at Elimelech bumalik sa dating nilang pinanggalingan na kung saan ayaw ni Lord na nandoon sila. Nakita nyo, kasi sa galing po sa Moab ang mga Israelita at sa Moab po sila pinalaya. Amen. Dahil sa Moab, sila po doon ay kinakalaban at inaalipin din po ng mga hari doon. Nalala niyo po sila Balaam, yung may donkey, yung may prophet, sa Moab po yun nangyari. Amen. Ayan, so kita nyo po, nandoon ka na sa promised land, pero bumalik ka na naman sa dati mong gawi. Kita niyo po yung sitwasyon ng family nila na dinala ka na ni Lord doon nag-level up ka na spiritually sa bagong buhay. Pero ang nangyayari, bumabalik na naman po sila sa normal o mga maling gawain. Yun yung spiritual meaning nito. Amen. Malinaw po ba yun? Okay. Kasama nila ang kanilang mga anak na sino po yung anak ni Elimelech at Naomi? Malon at Kelion. Ayan. Ang pamilyang ito ay mula sa angkan ng mga Efrata. Okay. Let's study and know and learn the names o ibig sabihin ng mga pangalan ng mga character na ito. Question, ano po ang ibig sabihin ng pangalan ni Elimelech? Si Elimelech, yung asawa po ni Naomi. Ibig sabihin po ng pangalan ni Elimelech ay galing po ito sa salitang Eli. Ibig sabihin, God. At Melech, nang ibig sabihin ay king or hari. In other words, literal meaning ng pangalan ni Elimelech ay, my God is king. Amen. Ang ganda po ng pangalan ng tatay, no? Okay, question. Ano naman ang ibig sabihin ng pangalan ni Naomi? Naomi, may kilala kayong Naomi? Kasi may nakilala akong Naomi, yung ex ng tito ko, kaya liligawan niya. Okay. Si Naomi, ang ibig sabihin ng pangalan niya ay pleasant, or pleasing, or sweet. O, di ba, ang ganda rin yung ibig sabihin ng pangalan ni Naomi, sweet. Pero later, mamaya, papalitan niya yung pangalan niya magiging bitter or mara. Amen, kung nabasa niyo na po ito. Papalitan rin niya or papapangitin niya yung pangalan niya. From sweet na Naomi, later magiging bitter or mara yung kanyang ipapangalan sa sarili niya dahil nga sa mamamatay yung mag-asawa niya at mga anak niya. Next question, anong ibig sabihin ng pangalan ng panganay? Si Malon. Ang pangalan niya, ang ibig sabihin ay sickly or weak or mahina. Kaya namatay agad. Tingnan niyo kung ano yung effect ng mga pangalan natin. Ang ibig sabihin ng pangalan ni Malon? Sickly, masakitin, or mahina. Yung pangalawang anak naman, anong pangalan niya?
Kilyon. Ano ibig sabihin ng kilyon? Perishing o nawawala o nagugunaw o nauubos. Nakita nyo how negative ang literal na ibig sabihin ng mga pangalan ng mga anak nila? And eventually, mamamatay si Sikli at si Perishing o si Malon at si Kilyon. Kaya napaka-biblical po na mahalaga na mayroon pong kabuluhan yung mga pangalan na binibigay natin sa ating mga anak. Amen! Kaya huwag niyo pong papangalanan niya ng COVID or bacteria or fungi. Di ba? Kasi baka maging fungi talaga siya or alipunga. Amen! Di ba? Sa ating mga Filipino, normally, mahilig tayong mampalayaw, tapos yung palayaw is something na ambangot or mabaho or pangit. Di ba? Parang, di ba? Pansin niyo yun? Parang proud na tayo na yung tawag natin doon sa mga parang kapag ka mahina, makapoy, yun tuloy, yun ang nagiging effect sa kanilang buhay. Kasi may power sa ating tongue. Amen. May kapangyarihan sa ating mga bunganga o labi. Sabihin mo sa kapatid, katabi mo kapatid, there's power in your tongue. Amen. And there's power in the name of Jesus. Amen. Praise God. Let's continue. Ayan. Verse 3, mamamatay na po yung asawa. Basahin natin. Namatay sa Moab si Elimelech at naiwang byuda si Naomi. In other words, because of the famine or tagutong, doon na tuloy namatay sa Moab si Elimelech. Ayan. But before that question, ano po ang lahi ni Ruth? Ano po siya? Siya po ang isang Moabita. Hindi po niya kalahi si Ruth. Hindi po siya Israelita. Amen? Malinaw po yun? Question, saan po galing ang mga Moabita? Saan po sila nag-start? Nag-start po sila kay Lot at sa anak niya. Amen? Alala niyo po si Lot, yung pinsan po ni Abraham. Di ba mayroon siyang dalawang anak na babae na nagkaroon nagsiping sila nung nalasin yung tatay nila, kaya nga they are from sin dahil naging produkto sila ng kasalanan. So nagsiping ang mga babae nito, ang mga anak ni Lot, at nagmula doon sa isa yung mga Moabita at yung isang babae nagsimula sa kanya yung mga tinatawag na Amonita. Eh, naalala niyo lagi natin sasabi, Amonita, Moabita, Maldita, Impacta. Diba? Sa kanila, ganyan yung Amonita, tapos Moabita. At nakita natin, all throughout the series, na yun ang mga naging kalaban ng mga Israelita. Amen. Ayan. So, another fact, ilan po sa Bible na ang pamagat ay nakapangalan sa babae? Of course, isa na ito, si Ruth. Ano pa po yung isa? Si Esther. So, dalawa po ang kwento sa Bible or libro na napangalan po sa babae at isa po si Ruth. Amen. At ang nakakatuwa, baliktad po yung sitwasyon nila. Amen. Paano baliktad? Sa kwento ni Ruth, isa po siyang hintil. Hindi po siya Israelita. Amen. Pero ang kasama niya, mga Israelita. Amen. Pero sa kwento ni Esther, si Esther ba isang Israelita? Yes, Israelita siya. Pero ang mga kasama niya ay mga hintil or hindi mga Israelita dahil nandoon nga siya sa isang lugar na kung saan kailangan niyang palayain ang kanyang mga kalahi. Amen. Praise God. Let's continue. Ang dalawa nilang anak ay nakapangasawa naman ng Moabita. So pareho palang Moabita yung dalawang in-law niya. Amen. Kasi siguro ang nakita ko ngayon nung pumunta sa Moabita itong si Naomi, tapos yung dalawang anak na single pa sila. Probably, tapos doon na nila nakilala si Oprah, si Orpah pala. Si Orpah at saka Ruth, kasi nga si Orpah at saka si Ruth ay mga Moabita. Amen. Ito po yung isa, another scene na naman dahil diba nakita po natin sa kwento o sa utos ng Diyos na dapat ang asawahin nila yung mga kalahi ng Israelita. Amen? Ayaw ni Lord na sila ay nakikiapit o nakikipag-asawa sa hindi nila direct na lalaki. Pero dito, itong dalawang lalaking ito na anak ni Naomi nakipag-asawa sa mga Moabita. Ngunit pagkalipas ng 10 taon, okay, so after 10 years, na siya ay biyuda na,
Namatay naman, sino po? Si Malon at Kilion, kaya si Noemi ay naulila sa asawa at mga anak. Grabe no? Biyuda ka na nga, then after 10 years, mauulila ka. Dahil ang susunod na mamamatay ay yung mga anak mong dalawang lalaki. Okay. Next question. Ano ang ibig sabihin ng pangalan ni Orpha? Turning away. Nakita niyo po how connected po ito sa magagawin niya. Turning away kasi lalayo siya. Iiwan niya ang biyanan niyang si Naomi. Amen. Or, in other words, Orpha means one who turns back. Amen. At alam niyo po, na-research ko din po, napakinggan ko sa ilang pastor, na si Oprah Winfrey, ilan niyo po si Oprah, may talk show siya, di ba? Yung Black American po siya. Originally, ang pangalan niya po lang dapat ay Orpha. Kasi dito nga po siya kinuha. Pero nung nagkaroon daw po ng encoding sa kanyang birth certificate, ang na-encode po ay Oprah. So, napagpalitan daw po yung T at R. So, that's yung kwento ni Orpha. Ani ni Oprah, na sabi niya, dito daw kinuha ng nanay niya yung pangalan niya. Okay. Si Ruth, ano pong ibig sabihin ng pangalan ni Ruth? A friend, a companion, or a faithful friend. Amen. Grabe no? Again, connected sa gagawin nila sa buhay nila yung kanilang mga pangalan. Kagaya ng pangalan ni Jesus. Ano ibig sabihin ng pangalan ni Jesus? Jesus means Savior or tagapagligtas. Amen. Ang literal na ibig sabihin ng Jesus ay Savior. Ang Jesus or Joshua, Yeshua, pare-pareho po yun. Literally, ang ibig sabihin nila ay Savior or tagapagligtas. At nakita naman natin na yun ang gagawin ni Jesus sa atin. Ililigtas niya po tayo. Amen. Praise God. Okay. Ayan o, ito po yung sinasabi ko. Ito po yung Moab at ito po yung Jordan River, especially dyan. Diyan po sila galing at pumunta po sila sa Kanaan. Ang Bethlehem is part of the Kanaan. But, sila po ay bumalik po ng Moab. And therefore, dito sa verse na ito, ang mangyayari is this. Nabalitaan ni Naomi ng kanyang bayan ay pinagkalooban na ng Diyos ng masaganang ani. So this time, nung naulila na siya, na-discover or na-inform si Naomi na okay na ulit sa Kanaan, particularly sa Bethlehem, Judah, kaya siya po ay babalik doon. Kaya humanda sila ng kanyang mga manugang na umalis sa Moab. Because, number one point or question, gusto ba ni Lord na nasa Moab si Naomi? Mga Israelita po itong mga to Gusto mo ba ni Lord na nasa Moabita po sila? Hindi. Dahil sila nga po ay gusto ni Lord nasaan? Kanaan. But praise God because of the incident, sa incident na siya po ay nawala ng pamilya, asawa at mga anak, napag-desisyonan niya na po na bumalik na kung saan dapat siya po ay talagang intended ng Diyos na mapunta. Amen. Naglakbay nga silang pabalik sa Judah. Okay. Ngunit sa daay sinabi ni Naomi sa kanyang dalawang manugang, umuwi na kayo sa dati ninyong tahanan. Bakit? Kasi po, hindi po taga Bethlehem, Judah, o hindi po taga Kanaan si Oprah at si Ruth. Amen. Kaya, in other words, okay lang kay Naomi na bumalik siya ng Kanaan at maiwan sa Moabita o sa Moab yung mga daughter-in-laws niya. Amen. Basahin po natin ano kung sabi niya. Ngunit sa daay sinabi ni Naomi sa kanyang dalawang manugang, umuwi na kayo sa dati ninyong tahanan sa Moab at manirahan sa inyong mga nanay. So may mga nanay po ang mga babaeng ito na naging byuda rin po. Kung paano naging mabuti kayo sa mga yumao at sa akin, naway maging mabuti rin sa inyo si Yahweh. Itulot nawa ni Yahweh na kayo'y makapag-asawang muli at magkaroon ng panibagong pamilya. At sila'y hinagkan ni Naomi bilang pamamaalam. Question, sasama ba o iiwan ba si Naomi ng kanyang mga in-laws? Yes or no?
Amen. Yung isa, iiwanan siya. Yung isa, magtitira or mag-i-stay. Yun po ay si Ruth. Ngunit napaiyak ang mga manugang at sinabi sa kanya, hindi namin kayo iiwan. Sasama kami sa inyong bayan. So that's the original answer or initial response of these two daughters-in-law of Naomi. Verse 11, let's read. Sumagot si Naomi, mga anak, huwag na kayong sumama sa akin. Bumalik na kayo sa inyong mga magulang. Hindi na ako magkakaanak pa upang inyong mapangasawa. Kasi naalala niyo po sa Levitical law nila, kapag namatay yung isang anak na lalaki ng Israelita, ang ipapaasawa doon sa nabiyuda ay yung pangalawang lalaki. Nakita niyo po yung order na yun noon? At sabi ni Ruth, hindi na siya magkakaanak na pwedeng asawahin ni Ruth. Ang sabi ni Naomi, hindi na siya magkakaanak na pwedeng mapangasawa ni Ruth at ni Orpha, dahil nga, byuda na siya at wala na siyang asawa. Umuwi na kayo, matanda na ako para mag-asawa muli. Kahit na umasa akong makapag-asawa muli, o kahit pa ngayong gabi, ako mag-asawa at mag-anak, mahihintay ba ninyo silang lumaki? Alam nyo, ito'y hindi mangyayari. Kaya mag-asawa na kayo ng iba. Nakita niyo po yung concern pa rin po ng nanay na ito na kahit hindi niya literal na anak ang dalawang babae ito, ay yung ikabubuti pa rin ng mga batang ito ang naiisip niya. Amen! Pero ang sabi po ni Naomi, pinabayaan ako ni Yahweh at hindi ko nais na madamay kayo sa aking kasawian. In other words, mayroon pong puot or somewhat bitterness sa puso po ni Naomi dahil sa nangyari nga po sa kanya na siya ay naulila at namatayan ng asawa at mga anak. Pagkasabi nito ay lalo silang nag-iyakan at hinagkan ni Orpha ang kanyang biyanan at nagpaalam na. So umalis po si Orpha, ngunit nagpaiwan sino po? Si Ruth. Sinabi ni Naomi kay Ruth, ayan, ang bilas mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos. Umuwi ka na rin. So this is our scripture reading. Pinapauwi na rin po ni Naomi si Ruth. Sumagot si Ruth, huwag po ninyong hilinging iwanan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, ay doon ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan, ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos. Ito po yung sa English version niya, where you go, I will go. Yung nalala niya po yung where you go, I will follow you. Yun po siya galing, yung lyrics po ng kantang yun. Amen! Question. Ang sabi po ni Naomi dito, ni Ruth, saan man kayo pupunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon ako titira. Ang inyong bayan, ang magiging aking bayan, at ang inyong Diyos, ang aking magiging Diyos. Question. Sa tingin niyo po ba, kung hindi naging isang magandang inspirasyon, or halimbawa si Naomi na malapit sa Diyos, gugustuhin ba ni Ruth na maging Diyos ang Diyos ni Naomi? Amen. So this verse will show us how Naomi was able to inspire Ruth sa kanyang spiritual growth and spiritual journey with the Lord. Amen. In other words, naniniwala po ako personally na hindi po gugustuhin ni Ruth na sambahin at sumama sa Diyos ni Naomi kung hindi niya nakikita ang Diyos sa buhay ni Naomi. Amen. Naalala niyo po yung kwento ni Rahab na isa rin pong hintil na nandoon pong nakatira sa Jericho. Di ba, nung ililigtas na po sila ni Joshua, sabi niya, naniniwala ako sa Diyos niyo. Kaya willing siyang sambahin ang Diyos ng mga Israelita dahil alam niya na ang tunay na Diyos ay ang Diyos ng mga Israelita. Amen!
So nawa sa buhay po natin, ay ma-inspire po ang ibang tao. Kagaya po nung sinabi kanina ni Maxine, na nawa nakikita po si Lord sa buhay natin upang ang mga taong ito ay kumilala din sa ating Panginoong Jesus na ating sinasamba at pinaglilingkuran. Amen po ba? Palapakan natin ang ating Panginoon. Question, sino po dito ang mga sa tingin nila ay na-inspire po ang iba dahil sa buhay po ninyo at inyong relasyon sa ating Panginoong Diyos? Amen. Or baliktad, dahil sa inyo, hindi tuloy sila naniniwala kay Lord or lalo po silang natatalisod at sasabihin nila, Christian ba talaga yan? Ay, ganyan pala ang Christian. Sasabihin nila, ay, ganyan pala ang born again. Ganun kaya yung thought nila. Ay, ganyan pala ang sinasabi nila mga Christian. Or sana, ang maging reaction nila, ay, ganyan pala ang mga Christian. Gusto ko na rin maging Christian. Amen? Ay, ganyan pala ang mga born again. Akala ko mga ano lang yan, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Pero nakita ko sa buhay niya, hindi na siya nagmumura. Hindi niya na rin ako sinichismis. Hindi na rin niya ako sinasaktan, pinapahiya, o inaaway. Gusto ko na rin maging kagaya niya. Amen. Nawa, maging ganun po tayo sa kwento ng buhay ni Naomi na dahil sa buhay natin ay mas maraming tao ang na-inspire na paglingkuran ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen? Parang dito po sa church, sabi nila, anong meron dyan sa church na yan? Amen? Tapos nung pumasok sila dito, ay, kung na dyan manaya, ako lang pa yung ganun tayo gusto nyo marinig or gusto nyo marinig pagpasok nila dito, ay, ang saya-saya pala sa AGC. Amen. Ay, ang saya-saya pala sa AGC kasi walang chismosa. Amen. Ay, ang sa AGC. Ay, ang saya-saya pala sa AGC kasi they love and care for one another. Amen. Praise God. Pagpapalag natin Panginoon at hindi tayo ang dapat pasalamatan at papulihan sa salitang yun o sa mga observation na yun, kundi ang Diyos mismo na nagkakaisa at nangunguna sa ating lahat. Amen. Praise God. Okay. So, verse 17. Sabi pa po ni Naomi, kung saan kayo mamamatay, doon ako mamamatay at doon din ako malilibing. Grabe no? Nakita niyo po how Ruth was able to transform from being a Gentile or a non-believer to a believer of Yahweh. Amen. Parusahan sana ako ni Yahweh at sabi niya Yahweh, kilala niya po ang Diyos na pinakamabigat na parusa kung papayagan kung magkalayo tayo, maliban na lamang kung paghiwalayin tayo ng kamatayan. Grabe, no, tell death to us part. Hindi ko kayo iiwan. Nang matiyak ni Naomi na hindi talaga magbabago ang isip ni Ruth na sumama sa kanya, hindi na siya tumutol. Amen. Verse 19. Kaya nagpatuloy sila ng paglalakbay at pagdating nila sa Bethlehem, dyan po sila galing. Nagulat ang lahat. Bakit sila nagulat? Kasi matanda na si Naomi siguro or tumapalit. Okay, nagulat. Kasi nagbago rin yung mukha niya. Sabi nila, hindi ba't si Naomi ito? Tanong ng mga kababaihan. Sumagot naman si Naomi, huwag na ninyo akong tawaging Naomi. Tawagin na ninyo akong Mara sapagkat ako'y pinabayaang magdusa ng makapangyarihang Diyos. Amen. Nakita nyo how bitter Naomi became because of what happened sa buhay niya sa Moab. Amen. Kaya di ba mayroon tayong teleserye yung Mara Clara? Kasi ang literal na ibig sabihin ng pangalang Mara ay bitter or mapait. Amen. Kaya nga di ba sa kwento ng Mara Clara, sino yung kawawa? Sino yung pangit yung buhay niya? Si Mara, siya yung inaapi. Yan. Verse 21. Masagana ang buhay namin ni Elimelech nang umalis kami dito. Ba't kasi umalis pa kayo? Okay naman na pala yung buhay niyo dyan sa Bethlehem, sa Canaan, sa Promised Land.
Ngunit binalik ako ni Yahweh dito na walang anumang dala. Huwag na ninyo akong tawaging Nomi, sapagkat ako'y binigyan ng makapangyarihang Diyos ng matinding kasawian sa buhay. Iyan ang nangyari, kaya mula sa Moab ay nagbalik si Nomi kasama si Ruth, ang manugang niyang Moabita. Nang dumating sila sa Bethlehem, ay simula na ng anihan ng Sebata. Amen. So sa kwentong ito, makikita natin how sometimes a mother could be imperfect. Amen. Kasi wala naman po talagang perfectong ina. At merong mga pagsubok na kakaharapin ng mga nanay natin. Amen. Sino po dito yung buhay pa yung nanay niya? Kaya ako buhay pa si mamay ko, praise God. Alam niyo po kahapon, kasi nag-meet kami ng mga Christian friend ko, sina Giselle, tapos si Venus. Tapos ang pinag-uusapan nila, especially silang dalawa, ay yung paano magkakaroon ng baby. Kasi ngayon isang friend namin, si Giselle, hindi pa po siya namubuntis. After I think 10 years na silang kasal ng asawa niya. So tinatry nila yung IVF, yung mga ganon. At naiisip ko how grabe yung sacrifice ng nanay, yung moment pa lang na nasa loob ng tiyan niya yung bata. Amen? Sino po ito yung mga nag-labor or nanganak po talaga? Napansin niyo po ba yung mga changes sa katawan ninyo? Sino po dito yung mga pumangit? Yung nabuntis po sila? Yung pangit ng spot pumangit pa. Sino dito? Joke lang. Sino po dito yung... Siyempre, of course, marami pong physical changes sa katawan ng isang babae na mag-expand yung tiyan at magkakaroon ng mga stretch marks. Amen. Samantalang ang mga lalaki walang ganun. Amen. Kaya sabi ko, talagang deserve talaga ng mga nanay na mayroong isang araw talaga na dapat talaga silang papurihan, pasalamatan at i-glorify. Of course, i-glorify through them. Because kung hindi dahil sa mga nanay na ito, walang mabubuhay na tao. Amen. Kasi hindi sapat na nagkaroon ng conception sa loob ng tiyan ng nanay. Amen. Meron pa pong 9 months na risk sa buhay ng nanay at sa desisyon ng nanay kung itutuloy niya na buhayin ang batang yon. Amen. At kung hindi nag-decide yung nanay na buhayin ang batang yon, malamang hindi mabubuhay yung baby. Amen. Kaya dahil sa sakripisyo ng mga nanay na ito, tayo ay nailabas sa mundo ito. Amen po. Palapakan po natin ang ating mga ina. Amen. At sino naman po dito yung mas gumanda nung nagka-baby na? Wow, kasi sabi raw kasi nila, after daw nung mag-blooming daw po kayo, at parang, kasi may napanood ako mga podcast, especially kay Joyce Lee, kay kinaligan niya, sabi nila, may something na nabago sa kanilang character or personality, na kung yung pagbubuntis na yon ay na-survive nila, o nalampasan nila ano pang hamon ng hindi nila kaya harapin. Amen! Praise God! Palakpakan natin muli ng ating mga nanay. Hallelujah! So let's now go to the lessons that we can learn from this story. Praise God! First point, let's read. Our faith in God does not exempt us from pain and suffering. So don't blame God for it. Amen! Ang ating pananampalataya daw sa Diyos o yung pagiging Kristiyano daw natin or paggamit sa atin ng Diyos ay hindi magiging dahilan o ibig sabihin na hindi na tayo mahihirapan o magkakaroon pa ng mga pagsubok o suffering sa buhay. But the point is, we shouldn't blame God for it. Amen. Next, second point, basahin po natin. Your pain and suffering is not the ending of your story. Sometimes, the ending is the beginning of something. Amen. Hindi pa kasi nakikita ni Naomi yung gagawin sa kanya ng Diyos sa mga susunod na kabanata na kasama niya po si Ruth. Amen. So, nawa hindi po natin sabihin na wala na po tayong purpose or kwenta dahil sa mga pain and suffering na yan. Amen. Because that is not your ending.
it may be the beginning of something na ipinapagawa o gustong ipagawa sa inyo ng Diyos. Amen! At hindi kayo mas lalong magiging matibay kung hindi niyo napagdaanan ang mga pagsubok na yan. Amen! Naniniwala po ba kayo na mas lalo tayong pinapatatag, pinapatibay ng mga pain and suffering na ating na-experience na inaalaw ni Lord na ma-experience natin? Amen! Dahil nga sabi po, the greater the struggle, the greater the miracle. Amen! Ulitin niyo po yun, the greater the struggle, the greater the miracle. Amen! Kung gaano daw kalala ang pinagdaanan mo, mas malala o mas grabe din yung magiging kapalit nito. Blessing. Naniniwala po kayo doon? Amen. So, sino po ang ready sa mga susunod pang pain and suffering? Amen. More struggle, greater blessing. Praise God. Number 3, not everyone will stay in your journey, and their true commitment is tested in hardship. Kagaya po ng nangyari po kay Orpha, na siya din po ay umalis. Amen. Sometimes sa spiritual life po natin, hindi lahat ay kasama natin sa pag-grow. Or hindi lahat makakasama natin na mag-witness niya yung mga testimony natin or paggamit sa atin ng Diyos. Amen. Maaari din po na sila rin po ay mahiwalay sa atin at magkakaroon din sila ng sariling journey with the Lord. Amen. Praise God. Number 4, let's read. Life can collapse unexpectedly, but God stays with us even when everything is gone. Amen. Sometimes may mga nangyayari sa buhay natin na unexpected, hindi natin inaasahan. Subalit, ang Diyos ay lagi natin kasama kahit na mawala pa ang lahat-lahat sa atin. Amen? Sino na po dito ang nasubukan na mawalan? Mawalan ng pera, mawalan ng mahal sa buhay. Ayan, so sino pa ito yung mga asawa? Pakisabi mo sa asawa mo, I love you. Diba? Mga kapatid, life is short and life is very unexpected. Imagine nyo po itong si Naomi, alam niya ba na mamamatay agad yung asawa niya? Alam niya ba na mababalo siya agad? Amen? You know what? Kagabi, nagkaroon po ako ng muni-muni kasi ang Mother's Day. At sa akin po kasi big deal po yung Mother's Day, kaya ako nag-shopping po kami ni Sir Venus, kaya nakita po namin to. Kasi inisip ko talaga, sabi ko, ano pa hindi natin na ibibigay sa mga nanay? Kasi nabigyan na natin ng taladanan. Di ba? Nalala niyo na pamaypay, ng picture pa, ng bag. Sabi ko, kasi nung lilipot kami ni Ben, sabi ko, nalala ko ito yung malasing bibigay natin ganito, tapos may bag, gano'n. Tapos nakita namin ito mga to. I think it's about time for them to receive this soft rugs that will make them feel comfortable, love, and care kapag hahawakan po nila ito. Amen! Praise God. And last point, salvation is open to all, even to the unbelievers. Amen. Ang kaligtasan ay para sa lahat. Kagaya po ni Ruth na hindi naman po siya believer, hindi naman po siya Israelita, subalit siya din po ay maliligtas dahil siya ay kikilala sa tunay na Diyos kay Yahweh at sa ating Panginoon Jesus, of course, na ating Panginoon at tagapagligtas. Amen. And last question, nasaan po si Jesus sa kwentong ito? Jesus is like Ruth, kagaya po ni Jesus, si Ruth, because He always stays with us. Amen. Lagi nating kasama ang Diyos. Hindi niya tayo iiwan, kagaya ng ginawa na hindi iniwan ni Ruth si Naomi. Amen. And next, Jesus is also like Naomi, who is like our mother, who cares and takes care of us. Amen. Ang Diyos natin ay kagaya po ng ating mga ina. In fact, si Lord, naniniwala po talaga ako na pinaparamdam niya ang kakaiba niyang pag-ibig na sa pag-ibig lang o pag-aaruga lamang ng isang ina natin mararamdaman. Amen. Na hindi natin mararamdaman sa tatay o sa ibang tao, but only a mother could show us. And I believe, kaya nga po, sabi po dito si Jesus ay kagaya ni Naomi na ating ina, na mahal tayo
at tayo po ay lagi niyang iniisip at inaalagaan. Nakita niyo po sa kwento how Naomi takes care of his or her in-laws kahit na sila po ay hindi na po legal na married sa mga anak niya dahil patay na nga yung mga anak niya. Still, ang iniisip niya pa rin po ay yung mga kapakanan nila na sila ay makapag-asawa at magkaroon ng masaganang buhay. Amen! Last question. Are you like Naomi that sometimes in life, sa dami ng pagsubok at problema natin, ay nabu-burn out tayo at tayo ay nagsasabi minsan na pinabayaan ako ng Diyos. Or, I am now bitter like the name of Mara because I feel like wala nang naiwan sa akin. Amen! So, if we are tired, always remember God is our rest. Amen! So, let's rest in Him. Amen! May papakinggan po tayong song at nawa tayo po ay kausapin ng ating Panginoon through this song. Isipin po natin that through this song, ang ating Panginoong Diyos po ang kumakausap at nagsasalita at umaawit para sa atin. Lights off po tayo. Amen. Again, let's reflect and feel the presence of God. I don't know kung ano po yung mga pagsubok na pinagdadaanan nyo na kagaya ni Naomi na namatay yung asawa niya, namatay yung mga anak niya. Pero sabi nga po sa kwento, if you are tired, God is your rest. So rest in Him. Amen po. Give me your burdens.
Amen. So if you're tired and you feel burnout, surrender your burden to God and rest in Him. To God be the glory. Palpakan po natin ang ating Panginoon.